Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Good news po, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkakaroon ng malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo simula bukas, April 14. Ayon sa Pangulo, aabot sa higit 20 pesos ang tapyas sa presyo ng kada litro ng diesel. Mahigit 4 na piso naman ang inaasahang bawas presyo sa kada litro ng gasolina, habang mahigit 8 piso ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Giit ng Pangulo, malaking bagay ito para sa mga tsuper na pangunahing apektado ng nagtataas ang presyo ng langis. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto sa bansa ng kasalukuyang tensyon sa gitnang silangan. Samantala, parang nabunutan naman ang tinig ng ilang mga motorista matapos ang anunsyo ng Pangulo, gaya ng isang jeepney driver na umaasa madaragdagan ng kanyang take-home dahil sa rollback. Malaking bagay na sa amin mga driver. Sa 20 pesos rollback na yan. Sana mas babaan pa nila konti. Sana bumalik. Kasi doon kami kikita pagka bumalik yung tamang presyo. Samantala, iniutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hanapin ang lahat ng legal na paraan para matiyak ang energy security ng bansa. Kaya naman muling naungkat ang tungkol sa pagkakaroon ng joint gas and oil exploration sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang detalye sa report ni Gab Villegas. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na dapat naaayon sa saligang batas ang anumang kasunduan na papasukin ng Pilipinas kasunod ng mga mungkahi na muling buksan ng negosasyon para sa pagkakaroon ng oil and gas cooperation sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon sa DFA, dahil sa nararanasang national emergency ng bansa ngayon at kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang supply ng enerhiya, ay ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na galugarin ang lahat ng legal na paraan para matiyak ang energy security ng bansa. Binigyan din rin ng kagawaran na patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para matiyak na patuloy na maprotektahan ang soberanya at interes ng bansa bago pumasok sa anumang oil and gas cooperation sa China, habang pinanatili ang bukas na linya ng komunikasyon at diplomasya sa China alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Patuloy na isusulong ng DFA ang pagsunod sa international law. Ganyan din ang pag-issue sa mapayapang paraan habang tinitiyak ang kapangyarihan at karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong likas yaman at maritime entitlement ay mananatiling sentro ng anumang usapin. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Walang kasunduan na buo sa isinagawang peace talks ng Amerika at Iran sa Islamabad, Pakistan nitong linggo, April 12. Ayon kay US Vice President J.D. Vance, may ilan umanong kondisyon at kagustuhan ng Amerika na hindi sinang-ayunan o tinanggap ng Iran. Kabilang na dito ang hindi na paggawa ng nuclear weapons sa kanilang bansa. Giit naman ng Iran, magiging dehadoan nila ang kanilang bansa sa mga inilatag na kondisyon ng Amerika. Ngayon pa man, kinumpirma ng Iran na magpapatuloy ang negosasyon at pakikipag-usap ng kanilang mga opisyal at eksperto. Samantala, nagbabala si US President Donald Trump na haharangin ng Amerika ang mga barko sa Strait of Hormuz matapos ang bigong kasunduan sa Iran. Ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang isang lane ng Bonifacio Drive sa Maynila na kasalukuyang sumasailalim sa pagkukumpuni. Kasabay nito, pinalawak din ang drainage system upang matugunan ang problema sa pagbaha sa lugar. Inaasahang matatapos ang proyekto sa buwan ng Mayo na nagkakahalaga ng 85 million pesos. Ininspeksyon din ng kalihim ang Luneta Pumping Station na napag-alamang pinapatakbo lamang sa pamamagitan ng generator. Kaya nakatakda ito makipag-ugnayan sa pamunuan ng Meralco upang malagyan ng supply ng kuryente. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platform sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.